Taga-factory kanina. Anong ginagawa dito? May kailangan ba kayo? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako to, si Lucille. Lucille Ballesteros. Anak ni Cardo at saka ni Marisa. Ang buhay nga naman talaga, parang gulong. Pero mo, ikaw na ang mayaman ngayon. Samantalang dati, pinagmamaneho lang kami ni Mang Cardo. Ngayon, ako na magmamaneho para sa'yo. Inang? Itang? Sino yun? Sila ang mga tao. Mga mortal sila eh. Dorfina! Saan ka mamunta? Gusto ko lang siya tignan ng malapitan. Nasisiraan ka na ba? Ikaw naman, masyado kang matatakotin. Natutulog kaya sila at di nila ako makikita. Nakasombrero kaya ako. Ay! Ako bahala. Kukunin ko. Lagi ka na nga ba eh. Mas gwapo ka sa malapitan. Dorfina! Dito kami naninirahan mula ipatapon kami sa palasyo. Dito sa kadilimang ito kami nagtitiis. Matagal ko na kayong gustong hanapin. Ngunit walang makapagsabi sa akin ng daan patungong kadiliman. Hanggang sa may maligaw na isang duwende. Yung duwendeng kinunan ka ng kapangyarihan para makausap ka. Sabik na akong makasama kayo. Inang-itang dito na lang ako. Ayoko na sa palasyo. Gusto ko na kayo makasama. Hindi pwede. Hindi nababagay ang lugar na to sa isang prinsesang katulad mo. Makinig ka sa akin, Gwendina. Kailangan mong bumalik sa palasyo. Yun ang paraan na matutulungan mo kami ng itang mo para makaalis kami sa lugar na to. Kailangan kunin muli ang kapangyarihan namin. Pero Inang... Itinago nila ang aming mga kapangyarihan sa loob ng mga bolang kristal. At alam ko, itinago nila yon sa loob ng palasyo. Kailangan mo mahanap ang mga bolang yun, anak, para maibalik sa amin ang aming mga kapangyarihan. Ang dwarfinang yun ang may kasalanan ng lahat ng ito kung bakit kami napunta sa lugar na to. Alam kong hindi siya ang tunay na anak ni Calixto at Abiana. Sigurado ako doon dahil ako mismo ang pumatay sa anak nila. Kung ganun, bakit siya ang sinasabing prinsesa? Hindi ko alam. At hindi ko rin alam kung saan siya nanggaling. Ang alam ko lang, kailangan mawala ang dwarfinang yan sa landas natin. Gwendina, kailangan mong kaibiganin si Dwarfina. Inang, hindi kami magkasundo ni Dwarfina. Hindi ko magagawa yan. Kailangan baguhin mo ang pakikitungo mo sa kanya. Kailangan makuha mo ang tiwala niya. At kapag nakuha mo na yun, malalaman mo na ang pagkatao niya. Kami ng itang mo ang nararapat sa trono. At ikaw ang tunay na prinsesa. Kaya tulungan mo kami. Pag nagawa mo yun, ipinapangako ko sa'yo. Makukuha mo ang para sa'yo, ang nararapat sa'yo. Buddy! Sino dyan? Alis na tayo. Sabi ko sa iyo, huwag kang lumapit. Kinuha ko lang naman yung sombrero eh. Oh, patingin-tingin ka pa. Pasensya. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng tao tsaka ang gwapo niya. Gwapo? Anong gwapo dun? Ang laki kaya ng butas ng ilong niya. Eh, mas nakakatawa kaya kung ang laki-laki yung tao tapos maliit yung butas ng ilong niya. Sinabi ko na kasi sa'yo. Halika na! Umis na tayo dito! Oo na. Alak-alak ka ng butas ng ilong. Eh, din nahulog tayo kapag humihinga siya. Dorfina! Sige na, bumanga ko na dyan. Bahala ka, iiwan kita dyan. Ayaw nga eh. Abay! Halika na, mahuli na tayo. Halika na. Siya nga
mahal na hari. Nakuha na ng anak ni Gwendolyn ang kapangyarihan niya. Masayang masaya si Duenduling dahil ang kanyang anak daw ay nakakapagpalabas na ng tubig mula sa bato. Kakaibang kapangyarihan. Ano? Itatala ko na yan sa libro sa Silid Sekreto. Ito na nga yata ang silid ng sikreto. Siguro dyan nila tinatago ang bolang kristal. Paano babuksan ang pinto na to? Mendina, anong ginagawa mo dyan? Tara, Ben!